Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagagalak minsan pa na magsama-sama sa banal na misa. Inaalay natin ang misang ito bilang pasasalamat sa Diyos sa nakaraang linggo na tayo ay tinulungan niya, pinuno ng kanyang lakas. Hinihiling pa rin natin ang kanyang tulong at gabay. Napakaraming beses tayo ay nawawalan ng gana dahil palagi tayong nagbibigay, nagsasakripisyo, nagpapagod, pero mistulang walang bunga ang ating mga ginagawa. Kung tayo'y napanghihinaan ng loob, huwag tayong susuko at magpatuloy tayong nananalig at nananalangin. Dahil may bunga ang nagtsatsaga at may milagro sa nagpupursige. Kaya naman, magpakumbaba tayo muli sa ating mapagmahal na Diyos dito sa banal na misa na tayo ay biyayaan niya at pagpalain minsan pa ng panibagong pag-asa, panibagong lakas na maharapan natin at malampasan ang ating mga iba't ibang problema at pagsubok sa buhay. Para tayo maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningning ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan, na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy mailigtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mangkaloob at pagtawag. Dati, masuwain kayo sa Diyos, ngunit ngayon, kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwain
Ngayon kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na malipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang ipadama sa kanila ang kanyang habag, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon. At malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inalipin ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan niyo na nga po nang umalis na siya. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at sinabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At Happy Sunday, Blessed Sunday po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating online mass, lalong-lalo na sa ating po mga kapatid na OFW, sa ating din mga kapatid na senior citizen, sa ating din po mga kapatid na nasa bahay, nagpapagaling, kahit na mayroong pagnanasa na pumasok, pumunta sa simbahan, we are praying for you. We are praying for all of you. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta na po kayo? I hope and pray that you are doing well, that you are happy. At kung hindi naman po kayo okay, isa po sa aming dasal at dalangin na sana kayo ay maging okay na. Amen? Ano po sa tingin niyo ang buhay? What is life for you?
Merong iba, sasabihin po nila, ang buhay ay isang karera. Life is a race. Kumusta na po ang karera ng inyong buhay? Pagod na ba? Kaya pa ba? Merong iba, sasabihin na ang buhay ay isang labanan. Kumusta na po ang laban nyo? Nananalo ba kayo? Natatalo? Gusto nang sumuko? O konti pa, makukuha nyo na, makakamtan nyo na, mananalo na kayo? O baka yung mga iba, maaaring sasabihin na ang buhay ay isang gulong. Nasaan na kayo sa gulong ng buhay? Nasa taas? Nasa baba? O baka hanggang ngayon, paikot-ikot, nahihilo na kayo, sumasakit na ang inyong ulo? Allow me to share with you one perspective, isang pananaw kung ano ang buhay. Napakaganda. Tandaan niyo po ito, that life is like a popcorn. Bakit po popcorn ang buhay? Kasi kung hindi mo idadaan sa init ang butil ng mais, hindi lilitaw ang popcorn. Hindi po ba ganyan din ang ating buhay? Dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng init, problema, pagsubok, suliranin. Pero pagkatapos mong malampasan yan, merong magpapap, merong lilitaw, merong kang makikita, matatamasa, isang mabuting grasya. Nagpap na ba ang grasya ng Diyos sa iyong buhay? Kung hindi pa, ano ang ibig sabihin? Magtiis. Amen? Magtiyaga. Amen? Magpursige ka pa. Huwag mong titignan yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung kapatid mo, yung ibang tao. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Dahil maaaring nagpap na, lumitaw na, nakatanggap na sila ng grasya. Ikaw, hindi pa. Hindi ibig sabihin, hindi na. Nauna lang na nakatanggap sila ng pagpapala sa Diyos. Pero ikaw, darating din ang panahon na makakatanggap ka ng blessing, lilitaw din ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Basta't manatili ka dyan sa init ng buhay. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Malulungkot ka, madidepress ka, mag-aalala ka, magmamadali ka, at pag nagmadali ka, magkakamali ka. May oras at panahon na nakalaan para sa iyo para lumitaw ang grasya ng Diyos. Believe that. Paniwalaan mo yon. Trust God for that. Amen? Ang problema ng napakarami sa atin, nagmamadali. Gustong makuha, gustong maranasan agad ang taluktok, ang tagumpay. Pero tanong ko po sa inyo, kung isang araw ka lang pumunta sa gym, papayat ka ba? Di ba hindi? Lalong-lalo na yung mga iba, pagkatapos mag-zumba, kakain. Mas marami pa yung kinakain kaysa doon sa inilabas nila, ipinawis nila. Kung isang araw ka pa lang nag-aaral, tatalino ka ba? Hindi. That is impossible. Kung isang taon ka pa lang na nagninegosyo, yayaman ka ba? Hindi. Huwag kang magmamadali. Dahil ang susi ng tagumpay, tandaan mo, ay pagtsatsaga, pagtitiis, pagpupursige. Amen? At yan ang tinuturo sa atin ng kwento, ng mabuting balita, ng ebanghelyo. Dito sa isang nanay na may problema yung kanyang anak, sinaniba na masamang espiritu ng demonyo. Para sa kanya ang makakatulong para mapaalis itong masamang espiritu para gumaling ang kanyang anak si Jesus. Kaya pinuntahan niya. Pero tignan niyo po ano yung nangyari. Unang beses, hindi siya pinansin. Hindi man siya tinagot ni Jesus. Pero ang tanong, tumigil ba siya? Hindi. Pangalawang beses, mas nilakasan pa niya ang kanyang hiyaw. Hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. Pangalawang beses, sumagot na si Jesus. Sinabi niya na uunahin muna niya ang mga nawawalang tupa ng Israel kesa sa kanya. Tumigil ba siya? Sumuko ba siya? Hindi. Pangatlong beses, humiling na naman siya. Nagpakumbaba siya. At dito sinabihan ni Jesus na hindi karapat-dapat, sayang ang grasya kung ibibigay sa mga aso. Napahiya siya. Siyang tinutukoy ni Jesus. Sinabihan siya na para siyang isang aso. Pero nilunok niya yung kanyang pride. Tiniis niya yung insulto ng ating Panginoon. Hindi pa rin siya tumigil.
At dito na namangha ang ating Panginoon. Dito pinagkaloob ng Diyos. Sabi niya, mapapasa iyo kung ano ang iyong hinihiling. Bakit daw? Dahil meron siyang malalim na pananampalataya. Nasaan yung pananampalatayang yun? Nakita ng ating Panginoon dun sa kanyang pagtsatsaga, dun sa kanyang pasensya. At napakaganda nung sinabi ni Padre Pio tungkol sa pagdarasal sa pananalangin. Padre Pio said that when you pray, you must pray with persistence. Why? Because persistence is a sign of faith. Ang iyong pagtsatsaga, ang iyong pagpupursige, ang iyong pagpapasensya ay tanda ng isang malalim na pananampalataya. Hindi tumigil itong babae na humiling sa Diyos dahil alam niya ang Diyos ang makakatulong sa kanya. Kaya nga, pati din tayo, huwag tayong titigil sa paghingi. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob sa paglapit sa Diyos. Pray always. Do not lose heart. Pray persistently. May it be a sign of your faith. And remember, with great faith, there is great miracle. Kaya nga, kung matibay ang iyong pananampalataya, pagkakalooban ka ng milagro ng Diyos. That is the good news. There is a great miracle if you persevere, if you persist, if you are patient. May malaking milagro ang matatanggap ng mga marunong magtiyaga at magpasensya. Kung magpapasensya ka lang, tatanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang susuko. Share ko po itong isang karanasan ko. Meron pong pumunta sa atin dito, nagpapa-counseling sa akin, napakatanda, 70 plus years old, isang nanay. Umiiyak. Bakit? Kasi pagkatanda-tanda, may problema pa. Itong kanilang mga anak, napaka-irresponsable. Dahil siguro laki sa layaw, walang kontrol sa paggastos. Nalaman na napakarami nilang pinagkakautangan, milyon-milyon. Umiiyak itong nanay, sabi, Father, kailan pa kaya ako makakapagpahinga? Father, kailan kaya kami magre-retire? Tanda-tanda na namin ang asawa ko, may problema pa. Ginamit yung aking credit card. Ako sinisingil ng bangko. Hindi naman ako yung gumastos itong aking anak. Father, anong gagawin ko? Pagkatapos ko po siyang kinausap, binibigyan ng advice. Sabi ko, Nay, sa isang matindi at malalang problema, ang kailangan natin ay isang matindi at malalim na pananampalataya at pagdarasal sa Diyos. So the greater your problem is, you must greatly pray to God. Dasal niyo. Dahil tinatanong niya, paano mababayaran itong mga utang? Magdasal, magdasal. Huwag titigil sa pagdarasal. Ilang linggo po ang lumipas. Bumalik dito po sa parokya. Yung dating umiiyak, ngayon nakangiti. Bakit? Nag-share sa akin, sabi, Father, para mabayaran yung mga utang, nagsakripisyo na ako, binenta namin yung apartment. Nahihiya ako sa aking mga kapatid, pero wala akong magawa. Humingi ako sa kanila, nagbigay sila, naawa sa akin. 5 million na lang, Father. Ang kulang namin. Hindi ko alam, Father, kung saan kukunin ito. Kung hindi, kukunin ng bangko yung aming bahay. Dasal na ako ng dasal, Father. At nung isang araw, nung pagpasok ko sa kwarto ng isang anak ko, umiiyak siya. Kala ko kukunin na ng bangko yung aming bahay. Alam niyo, Father, good news! Bakit umiiyak? Nanalo sa online bingo itong aking anak. 5 million pesos. Sakto-sakto po na pambayad nitong aming utang. Thank you, Lord. Hindi po ba milagro yun? Saan galing? Sa walang sawa, hindi sumusuko, nagtsatsaga, nagpapasensyang, nananalangin at nananalig sa Diyos. Alam nyo na po ha, mukhang darami na po yung mga pupunta dito sa parokya, magpapapray over sa akin. Sigurado yung mga gusto ding manalo dahil pangalawa na pong beses yan. First time, yun po sa amin, pinagdasal ko po, nanalo kami ng loto. Second time, yan po, nanalo sa online bingo. Kung may problema po kayo, wala pong problema sa akin yon. Punta po kayo dito, I will pray for you. Ang hiling ko lang po, balato ha? But how deep is your trust in the Lord? Ask that question. And if you really trust God
If you have a deep faith, how do you show it? By not giving up. Amen? Dahil pag sumuko ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala na tutulungan ka ng Diyos. Tiisin mo ang init at apoy ng buhay. Dahil tandaan natin, ang mga nananalig sa Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen? Ito po yung ating dasal at dalangin sa misang ito. Patibayin ang ating pananampalataya. Palakasin ang ating loob na magpatuloy, magtiyaga, magpasensya, kahit na napakabigat ng buhay, kahit na nalulungkot tayo, kahit na tayo'y natutokso na tumigil na. Ask and you shall receive. Ask for the grace of patience. There is a miracle waiting for you. Amen? Amen. Kaya ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Dibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ialay natin sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin, at sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang pamilya ng Diyos sa lupa, naway pahalagahan niya ang lahat ng kultura at maging bukas siya sa pagtanggap ng kanilang tulong na ikadadalisay at ikasusulong nila sa dakilang kaalaman sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo natin at mga pinuno ng lahat ng relihiyong Kristiyano, nawa maging masunurin sila sa Espiritu Santong namamatnubay sa lahat tungo sa ibayong pagkakaisa ng pananalig at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pampamahalaan at lahat ng nanunungkulan, nawa magpakatapat sila sa kanilang sinumpaang paglilingkod sa lahat ng mamamayan nang walang itinatanggi, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, ialay natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na panalangin. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng pusong mapagmahal na tulad ng sa iyo, upang matanggap at mahalin namin ang bawat isa bilang kapatid, sa kabila ng anumang pagkakaiba nila sa amin. Ikaw ay nabubuhay, nagahari ng walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming mga handog sa aming paghahain na iyo rin binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo, unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay. Kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Santo, Panginoong Diyos na nakahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kagiraan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inangpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo po lahat na nakisalo sa ating online mass, maraming salamat po. Ganyan din sa ating mga walang sawa na sumusuporta sa ating parokya, sa mga nagdo-donate po, naway kayo ay palaging pagpalain ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo at mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ninyo ang Panginoon, nagkilay ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan.
Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kumusta po kayo? Sana po kayong lahat na sumasali sa ating banal na misa ay nasa mabuti at magandang kalagayan. Minsan pa tayo ay nagsama-sama para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Nakita po ng mga scientists na sa pamamagitan daw ng pagpapasalamat ay gumaganda ang kaisipan ng tao. Ang tawag po nila that gratitude is the lubricant of the mind. Kaya nga po kung kayo ay ngayon nalulungkot, nag-aalala, nadidepressed, nagagalit, first thank the Lord. Gagaan po ang inyong nararamdaman. There is always something to thank God for what is happening in our life. Alam ko din po, napakarami niyong mga dasal at dalangin. Sa mga may sakit, pinagdarasal nila na gumaling sila. Sa ating mga kapatid na nahihirapan, na makabayad na sa utang. Sa mga iba na misis na may problema sa kanilang mga asawa na tumino, umayos na ang kanilang mga relasyon, ugnayan at pamilya, napakarami natin hinihiling sa Diyos. Pero mga kapatid, kung gusto niyo pong masagot ng Diyos ang inyong mga dasal at dalangin, kung gusto niyong makita, makuha, makamtan ang inyong pinapanalangin, pinapaalala sa atin, napakaganda ng unang pagbasa, na hanapin natin ang karunungan. Seek wisdom. Because with wisdom, all of these good and gracious things will come to you. Huwag mong hahabulin ang pera, ang kalusugan, ang kapangyarihan, ang kapayapaan. Isa lang dapat ang iyong hanapin sa iyong buhay. Karunungan. Wisdom. At para sa ating mga Katoliko, ang karunungan ay hindi lang kaisipan. It is not only information, it is not only data. Hindi lang po hangin na lumilipad yan. But wisdom for us is real. It is flesh. It is Jesus. Isang tao, Diyos na nagkatotoo, nagabay natin. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ngayon, seek Jesus, who is wisdom in person, and everything will be given to you. Hindi mo kailangan habulin ang mga mabubuti at magagandang bagay sa buhay na ito. Hanapin mo lang, habulin mo lang, manatili ka, maging tapat ka kay Jesus, and everything will be added unto you. Yan po yung ating pinagdarasal. Naway, pagkagising natin, araw-araw, hanapin natin ang karunungan, hanapin natin ang Panginoong Jesus, para lahat ng ating mga dasal at dalangin ay makamtan natin hanggang sa buhay na magpasawalang hanggan sa kalangitan. Sa napakaraming beses, mga kapatid, aminin natin ngayon, bago ang misa, na hindi ang Diyos, hindi ang kanyang karunungan, ang ating inasam, hinanap. Kaya naman tayo ay naghihirap at nagdurusa ngayon. Tayo humingi ng kanyang pagpapatawad para makita tayong kahit na kakaunti, karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo mo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakita sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban.
pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roong mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya't ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila hangal,
at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino nagdala ng langis. Bukod pa na nasa kanilang ilawan. Nabalaam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang mga 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, "Bigyan nyo naman kami ng kakaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon naman ng mga matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating naman ang lalaking ikakasal. At ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipiniid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Ano po ang ating dasal at dalangin ngayong paparating na linggo? We pray that we would see something good in this coming week. Believe that something beautiful, gracious, and amazing will happen to you this week. Napakagandang dasal po, no? Na ganyan mo uumpisahan ang bagong linggo. Sasabihin mo, "Panginoon, naniniwala ako, I declare something good and wonderful will happen to me this week." Dahil tandaan nyo ang sinasabi ng Panginoon, "What you believe, you shall receive." Amen? Kaya nga po, hindi nyo pansin, pag pinapaniwalaan mo na napakamalas mo, merong masama na mangyayari sa iyo, di ba kadalasan, yan po yung ating nararanasan? Kaya nga, believe to receive. Paniwalaan nyo po, may mabuti, may maganda, may nakakamangha na mangyayari at matatanggap mo ngayong linggo. Amen? Do you believe? I pray that you believe so that you can receive God's grace, God's love, something amazing this week. May kwento po ako sa inyo. May 2 pong boss. Mataas po ang katungkulan nila sa kanilang mga kumpanya, mayayaman. Minsan, itong 2 boss na ito, nagiinuman, magkumpare, magkaibigan. Pero habang sila po ay nagkwentuhan, nalabas po nila yung kanilang sama ng loob dito po sa kanilang mga boy, mga katulong, assistant sa kanilang kabahayan, sa kanilang mga tahanan. Sabi po nung isang boss, "Alam mo pare, itong isang boy ko, walang isip, napakatanga." Pardon for the term po, ha? Pasensya na po kung nagagamit ko yung terminong yon. Napakatanga niya. Bakit mo naman nasabi, pare? Sabi po nitong isa. Tignan mo, tinawag po niya, ito pong boy. "Boy, dito ka na. Lumapit. Puntahan mo nga ako doon sa opisina ko. Sabihin mo, umuwi na ako. Gabi na." Ito pong boy sabi naman, "Opo, sir. Opo, sir." Biglang umalis. Tingnan mo lang, naniwala sa akin, umalis. Nakikita na nandito na ako. Sumunod naman doon sa aking inuutos. Hindi ba? Walang isip yon, hindi ba? Napakatanga niya. Ito pong pangalawa na boss sabi niya, "Pare, wala ka dito sa boy ko. Mas walang isip, mas tanga itong aking boy." Tignan mo, tinawag po niya yung boy niya. "Boy, dito ka nga." Lumapit po yung boy niya. Tapos, sabi po nitong boss, "Boy,
Bumili ka nga ng 10 red horse, ito yung 20 pesos. Tinanggap po ng boy yung pera. Sabi naman po, opo sir, umalis. Tingnan mo na, napakatanga, sumunod sa akin. Paano ka makakabili ng 10 case ng beer? 20 pesos lang ang tinanggap niya. Hindi ba walang isip yon? Pero ito po, itong dalawang boy, naglalakad po sa daan, nag-usap itong dalawang boy. Yung pong isa sabi niya, alam mo, itong boss ko, napakatanga. Walang isip. Pinapapunta ba naman ako doon sa office niya? Pinapatawag siya? May cellphone kaya yon. Bakit hindi kaya niya tawagan yung sarili niya? Pinagod pa ako. Di ba napakatanga? Sabi po ng boy. Ito pong pangalawa, sabi niya, mas tanga ang boss ko. Binigyan ba naman ako ng 20 pesos? Pinapabili ako ng 10 case ng beer? Bakit tanga siya? Sabi po ng boy. Ang bigat kaya ng mga beer na yon, 2 lang tayo, paano natin mabubuhat yung 10 case na beer? Dapat 10 tayong magbubuhat. Di ba mas tanga siya? Kayo po, sino po sa tingin niyo ang mas tanga? Di ba napakasakit sa ating mga tenga pag naririnig mo yung salitang iyon, walang isip, tanga, bobo, nakaka-insulto po sa atin. Alam niyo po, kahit na sa mga mahihirap, sa mga walang pinag-aralan, nasasaktan. Pag tinatawag mo na bobo ka, wala kang isip, tanga ka, masakit po. Dahil yan ang katotohanan. Wala sa atin ang gustong maging tanga. Pero ang masakit na katotohanan, minsan, meron tayong mga ginagawa na nagiging tanga tayo. Minsan, aminin niyo po, meron tayong mga nagawa na nawala ang ating ulo, ang ating mga isip. Diba? Sino ba sa atin ang hindi pa nagkamali na pinagkatiwalaan? Kala mo katiwa-tiwala, binigay mo sa kanya ang lahat, anong ginawa? Tinakbuhan ka, inubos yung pera. Diba? Marami din po sa atin nagkamali sa minahal. Kala mo, kaibigan mo, kala mo, mamahalin ka din niya, sinakripisyo mo ang lahat para lang ipagpalit ka. Di ba? Marami din po sa atin nagkamali sa mga desisyon. Nung nagkamali tayo, nalugi ka man sa business, bumagsak ka sa board exam, ano sinasabi mo sa sarili mo? Napakatanga mo! Di ba? Sino ba sa atin